Ito is our quick demo lang, no? So, pakita ko lang, in-on ko yung switch mo. Hindi ako naglagay ng auto boot para kasi makita mo yung mga boot options na available. Okay, so, if gusto mo i-access yung jailbreak mode, ito yung kiklik mo. Kung gusto mo i-access yung legit mode, ito naman yung kiklik mo. Then, if gusto mo i-access yung Linux, ito yung kiklik mo. Then, if gusto mo i-access yung Android, ito yung i-kiklik mo. Okay, so, pakita ko lang mabilis. Boot natin yung jailbreak mode. So, yung auto booting, pwede naman natin siyang i-configure kung gusto mo. Pero since marami kang boot options na available, hindi ko na lang nilagay yung auto boot natin. Normally, nakaset tayo sa auto boot sa jailbreak mode. So, dito sa jailbreak mode, syempre, nandyan yung mga homebrew applications sa album. Yan. Then, yung mga jailbreak na games. Okay, so nakaset up na rin to. So, meron tayong ban prevention. Serial information dito is naka-hide. And of course, yung mga servers dito is naka-block. Yan. So, naka-block lahat ng server ng Nintendo. Then, syempre, naka-direct sa SD card yung pinaka-storage niya. Okay? So, turn off natin yung switch. Then, lipat naman tayo ngayon sa Android. Okay? So, give natin ng mga 10 to 15 seconds para i-on natin ulit. Mag-shutdown yung switch successfully. On na natin. Then, piliin naman natin yung Lineage OS or yung Android. By the way, latest na po yung nilagay ko dito. Since naka-extreme SD card naman po kayo. And I've read the latest patch naman. Okay naman siya so far. So, ito nang latest ang nilagay ko. Yan. So, continue na lang yung configuration, yung pag-enter ng inyong Google Play account, and then yung mga country and time zone, ganun. So, off na natin siya. Then, this time, lipat naman tayo sa Linux. Okay? So, kagaya kanina, on natin yung switch. After niya mag-rest ng 10 to 15 seconds. So, yun pala, no? Yung glitching natin is hindi siya instant. Mas madalas instant, pero minsan up to 30 seconds. Okay, so boot natin yung Linux naman. Ito siya. So, kagaya nun, sa Android kanina, i-configure nyo na lang po yung username, password na gusto nyo ilagay. Okay? Yan po. So, configure nyo na lang po. Proceed nyo yung mga next step. Okay? So, shutdown ko na siya. Boot naman natin yung legit mode. Okay, so in-off ko siya. Then, boot natin yung legit mode. So, dito sa legit mode, since nag-system wipe tayo, kagaya po nung bagong switch, so, configure nyo lang po yung date and time, yung switch account, then, I'm not sure kung ban na tong unit na to, pero hopefully not, kasi may nakita akong tinfoil sa C-stand. So, let's hope for the best. So, configure nyo na lang po like a brand new Switch. Okay? Tuloy nyo na lang po. So, okay na po ang inyong Nintendo Switch. Yun nga po, balot ko na lang and update ko po kayo pag ready na for pickup.